Sa papasok na Game 2 ng serye sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Houston Rockets sa 2025-26 NBA Playoffs, mas lalo pang umiinit ang laban dahil sa isang malaking factor na patuloy na nakaapekto sa Lakers ang pagkawala ni Luka Doncic. Hindi lamang sa Game 1, kundi pati na rin sa Game 2 na nagbago ng buong dynamics ng serye at naglagay ng mas mabigat na responsibilidad kay LeBron James at sa buong roster ng Lakers. Sa sitwasyong ito, ang Lakers ay pumasok sa serye na hindi kumpleto ang kanilang super team vision pero nagawa pa rin nilang manalo sa Game 1. Kaya ang Game 2 ay nagiging hindi lang laban para sa panalo, kundi laban din para sa survival sa serye laban sa isang mabilis at gutom na Houston Rockets squad. Sa kawalan ni Luka Doncic, ang Lakers ngayon ay umaasa sa mas traditional na hierarchy kung saan si LeBron James ang primary ball handler, playmaker at leader ng opensa, habang si DeAndre Ayton ang magiging pangunahing inside scorer at defensive anchor na kailangang kontrolin ang parehong depensa at rebounding battle. Kasama nila si Hachimura na ngayon ay isa sa pinakamahalagang players ng Lakers sa Game 2 dahil inaasahan siyang mag-step up bilang secondary scorer, shot creator at stabilizer sa perimeter offense, lalo na sa mga pagkakataon na nade-depress ang opensa kapag na-double team si LeBron. Ang pagkawala ni Luka ay hindi lamang pagkawala ng isang scorer, kundi pagkawala rin ng isang elite system level playmaker na kayang mag-control ng tempo, kaya ang Lakers ay kailangang bumalik sa mas simple pero mas physical na style ng basketball. Sa kabilang banda, ang Houston Rockets ay papasok sa Game 2 na may malaking oportunidad dahil alam nilang ang Lakers ay hindi kumpleto, kaya mas inaasahan na magiging agresibo sila sa depensa at mas mabilis sa transition offense. Ang Rockets ay pinangungunahan ni Kevin Durant na siyang pangunahing scoring threat at inaasahang gagamitin ang kanyang speed at athleticism para atakihin ang Lakers sa perimeter at fast break situations. Kasama niya si Alperen Sengun na nagiging crucial sa half-court offense ng Rockets dahil sa kanyang passing ability mula sa post at high elbow na nagbibigay ng fluidity sa kanilang opensa kahit mabilis ang pace ng laro. Isa sa pinaka-importanting aspeto ng Game 2 ay ang matchup ni DeAndre Ayton kontra sa frontcourt ng Rockets dahil siya ang magiging key defensive piece na kailangang limitahan ng inside scoring, putbacks at second chance points ng Houston. Kung mag-dominate si Ayton sa paint, magkakaroon ng chance ang Lakers na kontrolin ang tempo ng laro. Ngunit kung makakahanap ng paraan ang Rockets na i-stretch ang depensa ni Ayton, maaring ma-expose ang kakulangan ng Lakers sa perimeter defense. Sa Game 2, inaasahan din na magiging mas malaking burden kay LeBron James dahil sa kawalan ni Luka at Austin Reeves, halos lahat ng offensive decisions ay babagsak sa kanya mula sa play initiation hanggang sa clutch possessions sa dulo ng laro. Ito ang klase ng sitwasyon kung saan lumalabas ang tunay na veteran leadership ni LeBron, ang kakayahan niyang magbasa ng depensa, mag-adjust sa real time, at i-control ang pace kahit mataas ang pressure ng playoffs. Ngunit ang malaking tanong ay kung sapat pa ba ang support cast ng Lakers dahil sa playoffs, kahit gaano kagaling ang isang superstar, kailangan pa rin niya ng reliable shooters at role players. Dito papasok si Luke Kennard bilang isa sa pinaka-critical na players dahil kung magiging efficient siya sa scoring at decision making, mabibigyan niya ng breathing room si LeBron at Davis sa opensa. Sa kabilang banda, ang Rockets ay inaasahang magfo-focus sa defensive pressure kay LeBron James gamit ang traps, doubles, at switching defense para mapilitan siyang mag-release ng bola sa mga less experienced shooters ng Lakers. Isa pang key player para sa Rockets ay ang kanilang perimeter defenders na inaasahang magpapahirap kay Kennard at sa iba pang Lakers shooters sa pamamagitan ng tight coverage at physical defense sa perimeter. Isa ring malaking factor ang bench production ng parehong team dahil ang Lakers ay umaasa sa veteran presence ng kanilang second unit habang ang Rockets ay magdadala ng energy at hustle plays mula sa kanilang young bench players. Ang tempo ng laro ay magiging isa sa pinaka-importanting battle sa Game 2 dahil ang Lakers ay gustong pabagalin ang laro at gawing half-court oriented, habang ang Rockets ay gustong pabilisin ito at gawing transition heavy ang bawat possession. Kung makokontrol ng Rockets ang pace, mas lalong magiging mahirap para sa Lakers na iset ang kanilang depensa at opensa, ngunit kung magtagumpay ang Lakers na pabagalin ang laro,
mas lalaki ang tsansa nilang manalo kahit wala si Luka. Sa coaching adjustments, inaasahang gagamit ang Lakers ng mas maraming screen actions para kay LeBron James at Hachimura upang makakuha ng mismatch opportunities, habang ang Rockets ay magpapalawak ng rotation at magpapataas ng defensive intensity upang mapagod ang Lakers stars. Sa clutch moments ng Game 2, inaasahan na si LeBron James pa rin ang magiging pangunahing go-to option ng Lakers, habang ang Rockets ay aasa sa youth energy at unpredictable shot creation mula kay Kevin Durant at iba pang guards. Ang malaking storyline ngayon ay kung kaya bang isurvive ng Lakers ang serye kahit wala si Luka Doncic, o kung magagamit ng Rockets ang sitwasyong ito para kunin ang momentum at posibleng i-dominate ang serye. Sa kabuuan, ang Game 2 ay hindi lamang simpleng laban, kundi isang major test ng depth, leadership at adaptability ng Los Angeles Lakers laban sa isang mabilis at agresibong Houston Rockets team. At sa dulo ng laban na ito, isang bagay ang sigurado, ang Game 2 ay magiging mas physical, mas tactical at mas emotionally charged dahil sa pressure na dala ng pagkawala ni Luka Doncic at ang urgency ng Lakers na hindi mahulog sa mas malalim na butas sa serye. Ang unang dapat abangan ay ang magiging papel ni LeBron James bilang full-time primary playmaker at scorer ng Lakers. Dahil sa kawalan ni Luka, siya na ngayon ang magdadala ng halos lahat ng offensive decisions, at dito natin makikita kung kaya pa niyang i-control ang laro sa mataas na playoff intensity kahit nasa veteran stage na siya ng kanyang career. Ang ikalawang dapat bantayan ay si DeAndre Ayton dahil siya ang magiging pinaka-importanting player sa Game 2, lalo na sa depensa sa loob ng paint at sa rebounding battle laban sa young at athletic bigs ng Houston Rockets. At kung mag-dominate siya sa interior, malaki ang chance ng Lakers na manatiling buhay sa serye. Ang ikatlong mahalagang aspeto ay ang breakout responsibility ni Luke Kennard dahil inaasahan siyang hindi lang role player kundi magiging secondary scorer at shot creator ng Lakers, lalo na sa mga moments na nadedepensa ng Rockets si LeBron James ng matindi, kaya ang kanyang efficiency sa perimeter ay magiging game changer. Sa kabilang banda, ang Houston Rockets ay dapat abangan dahil sa kanilang explosive young core na pinangungunahan ni Kevin Durant na kayang magpasabog ng scoring run sa loob lang ng ilang minuto, lalo na kapag nakakuha sila ng momentum sa transition offense. Ang isa pang key player para sa Rockets ay si Alperen Sengun, dahil siya ang magbibigay ng balance sa kanilang opensa sa half-court sets. At kung makakagawa siya ng plays mula sa post at high elbow, mas mabubuksan ang perimeter shooters ng Houston. Ang ikaapat na dapat bantayan ay ang tempo ng laro dahil ito ang magiging pinaka-importanting battle sa Game 2. Gusto ng Lakers na pabagalin ang laro at kontrolin ang half-court offense, habang gusto ng Rockets na pabilisin ito at gawing fast-paced ang bawat possession para ma-pressure ang Lakers defense. At ang ikalima at pinaka-critical na dapat abangan ay ang closing minutes o clutch time, dahil kung magiging dikit ang laban sa fourth quarter, doon lalabas ang experience ng Lakers sa ilalim ni LeBron James kontra sa fearless energy ng Houston Rockets na handang sumugal sa mga big shots kahit wala pang playoff experience ang karamihan. Sa kabuuan, ang Game 2 na ito ay hindi lang simpleng laban, kundi isang malaking test kung kaya bang isurvive ng Lakers ang serye kahit wala si Luka Doncic, o kung magagamit ng Houston Rockets ang sitwasyon para kunin ang momentum at kontrolin ang serye. At sa huli, isang bagay ang siguradong mangyayari, ang Game 2 ay magiging mas intense, mas physical at mas unpredictable dahil sa playoffs, ang bawat possession ay may malaking ibig sabihin.